Hello mga ka-vlog ng Pasig, mga subscribers ng Luigi Vlogs at mga kapwa Pasigenyo. Welcome na naman sa another episode ng Vlog ng Pasig Interviews. At ngayon, ang makakasama natin, siya ang dating National Youth Commission Chairman, isang advocate ng mga kabataan, isang Pasigenyo mula Barangay de la Paz. At ito, kilala natin, napakabuting tao nito. Walang iba kundi si Yusek Ryan Enriquez. Hi, Sir Ryan. Hi, Luigi. Magandang umaga. Magandang araw sa'yo, Yusek Ryan. No? At maraming salamat sa time na ibinigay mo sa vlog ng Pasig para sa makapanayam ka namin. Maraming salamat din, Luigi. Oo. Alam ko naman na kahit wala ka sa public service, very busy ka naman ngayon din sa iyong personal life. Alright, kamusta na ang isang Ryan Enriquez? Ito, abala sa negosyo, sa pamilya, at kung ano-ano pang mga pagkakaabalahan natin. Ayan. So, Yusek, no, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, no? Mas nakilala ka naman ng mga Pasigenyo rin dahil nga kilala ka sa Pilipinas dahil sa pagiging National Youth Commission Chairman, pero mas nakilala ka ng ating mga kapwa Pasigenyo nung ikaw ay tumakbo bilang konsehal ng Distrito 2, no? Let's go back dun sa panahon ng pagkakataon na sa panahon na hindi na ibigay sa atin yung pagkakataon na makapaglingkod, no? Sa tingin mo, ano nangyari? Siguro hindi pa talaga panahon para tayo siguro ay maging konsehal dito sa ating lungsod. At siguro may plano pa ang Panginoong Diyos, which is sa mga nangyayari naman sa atin ngayon ay mukhang talagang maganda yung mga plano niya sa atin. After that moment, no, paano nag-sink in sa'yo? Ano yung ginawa mo after that? Para makamove on? Oo, hindi. Paano muna nag-sink in sa'yo? Di ba? Ano yun kasi di ba may bilangan na nakikita nyo sa TV ba o sa online? Sa online lang. Nung nakita ko medyo yung trend natin malayo na talaga. Sabi ko, tanggapin na natin na hindi para sa atin to. At nag-iiyakan nga yung ating mga supporters Pero sabi ko, huwag kayong uiyak. Talagang hindi pa siguro para sa atin tong panahon na to. Kaya after nun, sabi ko, uwi na tayo. At bukas, balik na tayo sa kanya-kanya nating munang pamilya. Kasi medyo matagal din yung kampanya natin na talagang nakapokus lang sila sa pangangampanya. Oo, sino naging sandalan mo noong mga panahon na yun? Siguro yung aking asawa. Kasi very supportive siya sa akin. Oo, even nung election. Kaya hindi naman niya ako sinisi or pinagalitan na, ayan, matigas ang ulo mo. Hindi naman. Talagang sinuportahan niya tayo. Kasi yung ginawa naman natin nung campaign, parang hindi na nga kampanya parang serbisyo. Diba? Hindi na nga, parang siguro yun yung point na parang nag-charity ka na. Oo, parang hindi na siya sabihin nating parang yun na yung pagkakataon ko makapagserbisyo sa mga Pasigenyo. Hindi na campaign yung ginawa natin, di ba? Even nga yung mga kalaban natin, parang hindi naman kalaban, mga katunggali natin, ay natulungan din natin para sa kanilang mga humingi ng tulong sa kanila, di ba? Kahit na mga financial assistance na pwedeng i-alok ng national government, ay binibigay din natin sa kanila para matulungan. Kasi yun naman ang purpose natin, which is makatulong, hindi naman para higitan yung ating mga katunggali para manalo lang tayo. Alam mo, sa nakikita ko namang aura mo ngayon, naka-move forward ka na, no? Though pag-iisipin, syempre, of course, ang failure may pain, di ba? Oo. Paano ka nagsimula ng mga susunod na araw? Kasi ito, nabalitaan ko lang. Ikaw daw ay after yung mga sumunod na araw doon, talagang medyo pinaligpit mo na muna yung lahat na magre-remind. Oo. Kinabukasan nun, sabi ko, tanggalin na natin lahat ng stickers sa mga sasakyan. Tarps. Diba? Linisin natin yung mga tarpaulin sa kalye. Kung pwede, parang wala na muna magiging bakas sa mga kahit anong paraphernalia na may Ryan Enriquez doon. Pinalinis ko na kasi kailangan, sabi ko, move on na tayo. Tapos na yung election, isang araw lang yan. So, para mag-focus tayo muna sa pamilya, sa negosyo. Kasi hindi lang naman politika ang buhay natin, di ba? Meron din tayong mga negosyo na pwede nating pagtuunan ng pansin muna. Which is yun yung naging kapalit naman, no? Na kasi yung ating pamilya ay talagang natutukan natin, yung negosyo. Marami tayong mga nagawang negosyo ngayon na sa palagay ko ay blessing din naman
na kung bakit hindi tayo nagwagi ng nakaraang eleksyon. Alam mo, Yusek, no, ano kaya naging realizations mo after that? Nung natalo tayo, siguro sabi ko, okay lang yan. Kasi parang hindi talaga napapanahon na manalo tayo. Kaya no hard feelings talaga sa akin kung bakit. Kasi marami rin mga chances na what if kung nakasama tayo before sa slate ni Mayor Vico, which is munti ka nang nangyari, kaya lang may mga instance na hindi talaga inadya. So, parang okay rin naman, blessing din naman, which is sabi ko sa'yo kanina, mukhang nasa tamang rin naman ako, sitwasyon na kung papipiliin ako, ay siguro parang okay din naman itong nangyari sa akin dahil mas nakapag-focus tayo sa pamilya at sa negosyo. Tsaka naniniwala ko, Luigi, na for every failure na nangyari ay talagang may purpose si Lord na kung bakit nangyari yun. Oo, hindi lang failure yung mga bagay na hindi natutuloy talaga. Parang kung tutusin na hindi failure yun eh. Parang yun yung tamang mangyari para may magawa kang mas tama. Diba? Ito yung magiging payo natin sa ating mga kababayan na huwag tayo masiraan kung may mga pangarap tayo na hindi natin nakuha dahil may mga kapalit ito na mas maganda pa para sa atin. Tsaka minsan timing, no? Baka yun din, sabi nung nasa taas, ay may right timing para dyan. Yes. O eto na, dire-diretsoy na natin. after mo lumabas sa isang pinto, no? Paano kung naisipan natin, no? Or ikaw, minsan kasi hindi mo lang sarili mo, no? Merong mga tao, supporters, or even baka ito na ang pagkakataon, no? Na mabigyan ka ng pagkakataon na sumabak uli sa politics or sa public service. Parang kumbaga giving a try. Let's give it a try the second time around, no? Ano ang opinion mo dyan? Siguro to be honest, no, Luigi, siguro kung pwede tayong kumatok kay Mayor Vico, kung tayo ay pagbibigyan niya sa pangalawang pagkakataon, baka ito yung right time para siya ay makasama natin. Kasi actually, siya naman yung naging reason ko kung bakit ako na-inspire na tumakbo dito sa ating lungsod ng Pasig. Dahil nung nasa National Youth Commission tayo, talagang siya ang idolo ng lahat ng mga mayor o lahat ng mga politiko sa buong bansa natin. Sa iyong capacity, susubukan mo mag-apply kung sakaling ito yung next try mo? Siguro wala namang masama kung kasi yung edad natin ngayon, hindi na siguro para mahiya tayo. Siguro sabihin na natin kung ano yung gusto nating or intention natin at kung hindi natin makuha, tanggapin din natin, di ba? Hypothetical, no? Yung pala ang aim mo rin, no? Mapabilang rin sa pakpak or sa grupo ng isang Mayor Vico Sotto, no? Hypothetical, kung sakaling mapagbigyan ka, ano sasabihin mo or maipapangako mo sa isang Vico Sotto? Actually, ayokong mangako kasi alam mo naman pag nangako ay napakadelikado, di ba? Pero siguro ang pwede kong maibigay sa kanya is yung ating experience na narating natin sa national government na may mga tulong pa sa national na pwede pa natin ibaba sa local government, lalo na dito sa ating lungsod ng Pasig. Kasi alam mo, lahat ng nangyayari dito sa ating lungsod, parang nasa na tayo eh. Parang tinitingnan tayo ng buong bansa. Kung ano yung ginagawa ni Mayor Vico sa ating lungsod ng Pasig, ayun din ang gusto nilang magawa. Kasi maraming mga mayors, congressmen, or governors na gustong-gusto si Mayor Vico na makita, di ba? At parang iniidolo talaga nila. At sa national government naman, ang daming mga proyekto na pwede nating maibaba, lalo na pag nalaman nila sa lungsod ng Pasig natin ibababa, yung mga proyekto, ay sa palagay ko, magandang pilot yung mga proyekto na magagawa dito sa ating lungsod. Dahil kung ano yung gagawin natin sa ating lungsod ng Pasig, ay gagawin na sa buong bansa natin. Ayan, no. Alam mo,
Yusek Ryan, no, even nung election, hindi man kayo magkagrupo, itong taong to, nakikita ko naging malapit kayo sa isa't isa. No? Please tell us about your relationship naman kay Congressman Roman Romulo. Yes, si Congressman ay talagang napaka mabait na tao at talagang sinabi niya sa akin after election, Ryan, huwag kang tumigil sa pagtulong sa mga tao. Talagang nangyayari yung pagkatalo, 'di ba? Katulad din niya. Kasi nagkausap kayo after Na huwag ako masira ng loob, tuloy lang daw ako sa pag-ikot, sa pagtulong, huwag daw ako magsasawa. Which is nakakatuwa kasi siya yung parang naging guidance counselor natin na huwag masisiraan ng loob. Siguro hindi pa ito yung tamang panahon para sa atin. Alam mo, may times ba na na nung pag-iikot mo, no, even nung campaign, pag-immerse mo sa mga community natin, no, may times ba na fake news ka na? Or kung meron, share mo sa amin. Siguro yung na fake news tayo, sabi nila malaki raw ang ginastos ko nung eleksyon. Dahil marami raw akong tarpaulin na nakasabit sa mga bahay-bahay. Pero ang totoo, ikaw ang gawa ng tarpaulin. Actually, Hindi, sa totoo lang po. Okay lang ba sabihin natin? Meron po silang meron silang shop ng tarpaulin. At hindi, not to mention the other candidates at iba politiko. Kahit nga kalaban mo sa'yo nagpapaprint Ayun. Tsaka tumutulong naman tayo kahit kinino na nangangailangan ng mga tarpaulins. Hindi naman natin pinagdadamot. Oo. Tsaka alam mo naman yung size at yung tamang gastos, di ba? Yes. Kasi di ba meron sose na fina-file. Tsaka mga Manalo-matalo, di ba? Kailangan i-file kailangan i-file yun. Kung magkano yung ginastos, kailangan natin i-file yung mga gastos natin after election. Which is hindi naman tayo nag-exceed doon. Kasi marami naman nagbigay sa atin ng mga rolyo ng tarpaulin na pwede rin yun natin. yung donations. No? Madalas, negosyante ka. Madalas sinasabi ng mga tao na ang isang negosyanteng nagpaplano o nagbabalak pumasok sa politika ay gagamitin lang sa personal gain. O ano naman na opinion mo dito? Never naman siguro naging hindrance yung isang pagiging negosyante para pumasok ka sa politika, which is sa palagay ko nga mas makakatulong pa nga ito para may share mo rin yung mga resources na pwede mo maibigay sa ating mga kababayan, di ba? Actually, Luigi, hindi ko ginamit na advantage yung aking politika sa negosyo. Actually, malinis yung ating track record at lahat siguro halos iwas nga tayo sa mga ganyang bagay kung ano yung ating negosyo ay talagang totally hindi natin pinapakialaman or sinasaklawan yung ganong klase mga aktibidades. Okay. So, ayan, no. May tanong ako, maaring personal or career, no. Saan naiinis or nagagalit ang isang Ryan Enriquez? Pero nagagalit ka ba? Kasi ito, ang tagal ko na nakakasama. Or nakakasama, mga ka-vlog ng Pasig. Hindi ko pa yata nakitang nagalit to. Ano nga? Pero, sige, saan ka ba naiinis or nagagalit? Saan nga ba? Inisip ko pa rin. Tignan mo, hindi nga yata nagagalit. Inis na lang, kasi masyadong yung term na galit. Actually, yung galit, hindi ko maisip na hanggang ngayon kung saan ako nagagalit. Siguro naiinis. Siguro sa mga, ano nga ba? Kasi pag nainis ako, tumatahimik na lang ako. Hindi na ako kumikibo o hindi na ako nagsasalita. Kasi minsan pag inis ka, medyo hindi maganda yung lalabas sa bibig mo. Mas maigi pang pero ano nga? na. Anong dahilan? Dahilan? Siguro yung kinainisan ko lang pag hindi ka tapat sa ginagawa mo. Lalo na kung hindi tugma yung sinabi mo sa ginagawa mo. Kasi dapat pag may sinabi ka, ay yun din yung ating gagawin. Di ba? Ano ba yan? Sa public service o sa workplace? Sa lahat. Pareho. Okay, saan ka naman natutuwa? Ayan. Saan lumalambot ang puso mo? Anong mga eksena yan? Siyempre, natutuwa ako doon sa mga kabataan na kahit mahirap sila, ay nagpupursige sila mag-aral. Di ba? Kung wala silang kakaya mag-aral, gumagawa sila ng paraan para makapag-aral. Di ba? Alam mo naman, Luigi, before ako yung naging varsity player. Di ba? Ibig sabihin, libre yung ating matrikula.
na siguro namana ko lang sa tatay ko dahil mahirap lang sila dati at nakapag-aral siya at naging doktor dahil sa pagmumosiko. So, lagi ko naririnig, diskarte lang. lagi ko naririnig sa kanya yun, di ba? At sabi ko nga nun, medyo okay naman yung aming pamilya. Eh, gusto ko rin magawa yung bagay na ginawa niya. Kaya hindi naman ako musikero. Kaya sa sports naman yung ating ginawang dahilan para tayo makapag-aral ng libre din. Kaya nakapaglaro ko ng NCAA tsaka UAAP nung time na yun. So, yung mga ganun, no? Yun ang nakakatuwa. Siguro yun yung magandang gawin din sa ating lungsod ng Pasig na hindi lang academics yung scholarship na pwede nilang makuha. Diba? Pwede rin palakasin natin yung sports para ang daming mga sports na po pwede nating pasukan at pasukin para makapag-aral ng libre yung ating mga kabataan. Alam mo naman dito sa ating lungsod ng Pasig, meron silang programa na pag-asa scholarship na kahit hindi ka magaling sa academics, ay pwede kang makapag-aral kung ikaw ay walang kakayahan makapag-aral. Diba? Which is, ang laking bagay kasi importante talaga ang pag-aaral sa ating mga kabataan para kahit papaano ay may bala sila pagdating ng oras, lalo na ang hirap kumuha ng trabaho ngayon kung hindi ka nakapag-aaral. Diba? Ayan. So, Yusek, no, last question ko na, no? Ano ang gusto mong mangyari sa Lungsod Pasig? Siguro, maging model tayo ng buong bansa natin na talagang tayo yung tinitingnan na benchmark ng ating mga karatig syudad, karatig bayan o karatig probinsya na talagang tayo muna yung titingnan kung ano yung ginagawa sa ating lungsod at gagayahin nila sa kanilang mga probinsya at bayan. Ayan. Again, Yusek, maraming salamat sa oras mo at aabangan namin ang susunod na kabanata ng iyong pagsiservisyo publiko dito sa ating lungsod. No? Balitaan mo kami. Yes, Luigi. Ayan, maraming salamat sa iyong oras. Maraming salamat din, Luigi. At sa iyong mga taga-subaybay. Thank you. Maraming salamat.